Ang balita natin ngayon, syempre alam na ninyo na naka 2-0 na lamang itong TNT Tropang Giga kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero bukod dyan, ayon dito sa mga reports na lumalabas ay balak daw ng TNT Tropang Giga na kunin na nila itong 6'10 na si Jeo Chu sa susunod na draft. At ang gagamitin daw ng TNT ay yung draft pick nitong Blackwater Bossing para ito ay makatuparan. At mukhang ang mangyayari ngayon, ito ang susunod na plano ng management ng TNT. Ang balita ngayon, ang mangyayari daw magkakaroon ng negosasyon itong TNT Tropang Giga at itong Blackwater Bossing para makuha nila yung draft pick nitong Blackwater. Hindi pa natitiyak kung sino magiging kapalit. Pero ang paniwala ng TNT, makukuha nila itong si Chu sa susunod na draft. Siyempre, inaasahan na ito yung magiging mataas dahil sa height nito, literally. At alam din na kung sakasakali na itong si Renz Abando o kaya itong si Brown ay sasali, malamang yan ang number 1 pick, mapupunta sa Zamboanga Valientes. So itong TNT Tropang Giga, makukuha nila itong si Jeo Chu kapag nagkataon. Kaya naman marami ang naniniwala na dito makalalamang ang TNT at magkakaroon na sila ng isa pang additional center na sabi nga nila ay mahahasa dito sa sistema na gustong patakbuhin nitong si Coach Chot Reyes ngayon. Alam din naman natin na itong TNT Tropang Giga gusto nila makasiguro na marami pa silang mga center na magagamit at depende sa magiging development ni Chu. Pwede rin ito na maging power forward kapag nagkataon. Kaya nga sa ngayon, ito raw ang gustong sabihin nating next project ng TNT Tropang Giga para masiguro na sila ay magiging mas ready at gagawin nila ang lahat para masecure ang serbisyo nito. Ang pag-uusapan na lang gaya ng nabanggit natin ay kung sino yung ipapalit nila dito sa Blackwater Bossing. Nakatabla itong San Miguel Beer dito sa serye nila kontra sa Barangay Ginebra ng tambakan nila ito dito sa Game 2. Parang parehas lang nung nangyari nung Game 1, lumamang ng malaki itong San Miguel pero this time nagawa nila na ma-maintain ang kalamangan at hindi na sila nagkaroon nung sabihin na nating breakdown. Maganda ito para sa Beermen lalo na at siyempre nag-contribute yung iba't ibang players kahit na halatang hindi pa 100% si Junmar Fajardo. Limitadong minuto lamang ang nilaro ni Junmar pero first half pa lamang ay umarangkada na si Marcio Lassiter. At sumunod na rin ito sila Mota Otua, CJ Perez, Chris Rosales, Don Trollano, Jericho Cruz at iba pa. Maganda yung naging kontribusyon ng bawat player na pinasok ni Coach Leo Austria at sinabi nga nila na yan ang kinakailangan para magkaroon sila ng tsansa dito sa Ginebra kung hindi 100% si Junmar. Ang nakita natin pinagkaiba dito kapag wala si Junmar Fajardo, nag-iiba yung takbo ng laro ng SMB at hindi na siya palaging hinahanap kaya hindi sila predictable at yan ang dahilan kung bakit sila ay nagkaroon ng tsansang manalo. At ito rin ang dahilan kung bakit marami naniniwala ngayon na ganun pa man, kinakailangan pa rin syempre na maging 100% o close to 100% si Fajardo habang tumatagal ang serye. Dahil ito'y kinakailangan talaga nila ngayon para masiguro na hindi sila magkakaroon ng sabihin nating disadvantage kontra dito sa Barangay Ginebra. Kaya nga dito talaga natin makikita na ito talaga ang magiging sabihin nating important point dito sa serye na ito. At sa ngayon, ito na talaga ang masasabi natin na major move na gagawin ni Coach Leo Austria na bukod dahil dito sa nangyayari kay Junmar, asahan natin na kukuha na sila ng isa pang sentro sa darating na draft na ito talaga ang magagamit nila para pagdating dito sa mga ganitong sitwasyon ay hindi na sila yung sinasabi nga nilang mangangapa para at maghahanap ng pampalit kay Junmar. Itong Magnolia Chicken Templados ayon dito sa mga reports ngayon ay nakikipag-usap dito sa Phoenix Fuel Masters para sa isang posibleng trade na mangyari. Ayon dito sa mga reports, ang gagawin daw ng Magnolia Chicken Templados ay i-acquire nila yung draft pick nitong Phoenix Fuel Masters. At ang magiging kapalit naman daw nito ay itong si Aris Dionisio at Jerica Halmisi. Dalawang players ang ibibigay ng Magnolia para makuha yung draft pick ng Phoenix na sa kasalukuyan ay nandito sa number 2 position. At yan daw talaga ang binabalak ngayon nitong lineup ng Magnolia. Kahit mawala itong si Halmisi at itong si Dionisio. Kaya nga ngayon parang ang mangyayari dito ayon dito sa mga reports, ito raw Phoenix ay willing naman na makipag-usap dito sa Barangay Ginebra basta o dito sa Magnolia basta provided nga na magkakasundo sila doon sa offer. Okay naman itong si Dionisio at si Halmisi, alam natin na parehong magaling yan na player.
Hindi pa nasisiguro kung sino raw ang gustong kunin ng Magnolia, pero alam natin kasi maraming big men ngayon na magiging available sa darating na draft. At yan daw ang gustong unahin ng Magnolia Chicken Templados na makuha nila. Kaya hindi na ako magtataka kung talagang sa bandang huli ay kukunin talaga nila yung number 2 draft na nasa kasalukuyan ay nasa kamay ng Phoenix. Ngayon, depende na lamang yan kung magkakaroon sila ng agreement. Pero kung ikaw naman ang Phoenix at makukuha mo si Aris Dionisio at Jerica Hamisi, bakit ka patatanggi? Pareho naman yung mahusay na player, hindi lang masyadong nabibigyan ng minuto dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya hindi na ako magugulat kung magkakaroon ng malaking trade dito sa finals o dito sa semifinals ng PBA at malamang ito ay matuloy na at ma-approve ka agad-agad. Dahil itong Phoenix, alam natin yan na independent team at hindi naman magpapalugi. At kung ganito naman ang i-offer ng Magnolia, sa tingin ko magiging madali yung approval process ng PBA Trade Committee sa nasabi na gagawing transaction nila. At ang huli nating balita ngayon, itong Barangay Ginebra mukhang nangangailangan talaga ng sentro. Nakita natin na mukhang hirap na hirap itong Magnolia Chicken Templados pagdating dito, o rather itong Barangay Ginebra sa pag-match up dito sa San Miguel, kaya kinakailangan siguro nila talaga na kumuha ng isa pang center. Dahil itong si Ben Adamos hindi talaga masyadong magamit na center at nakapanghihinayang si Isaac Go, dapat naglalaro na yan, ay hindi naman magamit ng Barangay Ginebra dahil injured pa rin. Kaya nga ngayon itong Barangay Ginebra ayon dito sa mga reports ay kukuha ng isa pang big man para makatulong at makaalalay dito kay Japet Aguilar at Troy Rosario. Dahil sa totoo lang, itong lineup ng Ginebra, kung bukod kay Japet at kay Troy, wala na sila talagang center dahil itong si Jamie Malonzo, small forward naman talaga ang laro niyan. Kung sa bagay, ang San Miguel, hindi rin naman masyadong malaki. Nandyan si Fajardo at si Tautuba. Pero ito si Bron Diaz, siguro pwede rin na maging backup center although power forward ang laro. Ang problema sa Ginebra ngayon, halatang nahihirapan talaga sila dito sa lineup na to ng San Miguel Beer. Kaya kinakailangan talaga na mag-adjust itong Barangay Ginebra. Kasi parang nanibago ang Ginebra nung wala si Fajardo kasi iba-iba ang pinupuntahan ng SMB. Kaya nga ngayon, ang focus naman ng management ay kumuha ng sentro para dito sa Barangay Ginebra. Magagawa nila sa pamamagitan ng trade o sa pamamagitan ng draft. Ang kinakailangan lamang talaga itong Barangay Ginebra ay mabigyan nila ng minuto yung mga iba pa nilang mga players para sabihin naman natin na magiging maganda yung resulta nito. Siyempre, tight pa naman o tabla yung serye. So, good news yan para sa Barangay Ginebra na nakuha nila yung Game 1. Kaya nga ngayon, ang kinakailangan talaga dito, kung ikaw Ginebra, habang wala pa yung backup center na kinakailangan nila, ay mag-adjust sila dito sa Game 3 para naman hindi maulit talaga yung slow start na nangyari dito sa Game 2 at sana makarecover na si Scotty. Shoutout kay Anthony Alon, Michael D, Dexter Domer, Enju, Dalmacio de Guzman, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Ireneo Salangsang at ang iba pa nating mga taga-subaybay.